From the ferry, sumakay kami ng bus at hinatid kami sa aming unang destination, which is the Venetian Tower. Dahil nga biglaan ang pagpunta namin sa Macau, wala kaming ka-idea kung paano pumunta sa bawat location. Ang alam lang namin, may bus na umiikot sa bawat destinasyon na gusto mong puntahan. Pero wala kaming nakitang bus at pahirapan. Kaya naman nag-stick na lang kami sa mga lugar kung saan kami dadalhin na aming mga paa. Parang hidden place itong area na ito. Dito kami nagtakal, ang sarap ng simoy ng hangin at halos walang tao. Sa sobrang komportable, huminto muna kami at pinakain ang aking pamangkin. Sa sobrang private ng area na ito, it's as if we rented the whole place for ourselves. Yung area na to, medyo gloomy, as if may clouds na nagpoprotekta sa amin laban sa init. Look at the sky. Napakaganda. But look at this other side. Konting lakad lang. Ang dami ng turista. Di nila alam na sa gilid ng area na ito ay mas kita pala ang Eiffel Tower ng Macau. Ewan ko ba? I'm just so amazed na napakalinis ng area na ito. At kung pwede lang, ayoko nang umalis dun. Pero kailangan na naman naming maglakad dahil malapit nang kumagat ang dilim. As you can see, iba naman ang ganda ng Macau habang nagsisimula ng magkaroon ng ilaw. May mga pila at buses kaming nakikita pero hindi na namin naisip sakyan kasi may mga nakikita pa kaming mas magandang lugar ahead of us. Napakaraming EAPs and casino players sa area na ito. Dami ding nag-yosi kaya ingat din. Nung mga oras na ito, we are completely amazed habang nagsisimula ng dumami ang mga ilaw at nakikita namin nagliliwanag na ang Eiffel Tower ng Macau at ang iba pang buildings at hotels nearby. Sa puntong ito, nakakaramdam na rin ako ng gutom at pagod, pero malayo-layo pa pala ang mga kainan. Ni-request talaga ng anak ko magpa-picture na ang background ay Venetian Tower at lahat talaga ng areas dito ay Instagrammable, so magsawa ka. Enjoy ng mga bata ang picture taking, lalo pat hindi ganun karami ang mga turista that day. Eventually, pinasok na rin namin itong mall, which is Grand Canal Shops. Nakaka-amaze yung kanilang false skies, which show dusk and dawn. Kaso gustuhin ko magpa-picture, as you can see, mukha na talaga akong pagod. Kaya nga ang suggestion ko is hanggat kaya, get enough sleep para naman hindi ka mukhang haggard sa pictures. Para kasing matatanggal na yung paa ko, kaya pagod na, hindi na namin nagawang magpicture. Dito kami sa area na to naupo, sobrang relaxing and comfortable ng kanilang mga chairs. Ang alam ko, hindi sila nag-a-accept ng credit card sa food court, kaya naman bilang kami ang may cash at ang mom ko ang wala, nagkusa na kaming maghanap ng makakainan. But eventually, bumalik rin ang mom ko na may bit-bit na pagkain, kaya hindi na kami nakapamili. Napakalaki ng serving nila, in fact, napakarami ng kanin kaysa sa ulam. Binalot namin ng kanin since napakaraming KFC chicken na naiwan nung umaga. Ito ang view namin habang kumakain. Pagkatapos kumain, may nakita kaming Pinay na naglilinis ng table. Tinanong namin siya paano bumalik ng Hong Kong at tinuruan niya kami kung saan kami dapat sumakay. Hindi kami naging ready sa mahabang lakaran and that cost me na hindi na rin talaga magpa-picture along the way. Buti na lang malamig ang aircon nila at marami kang makikita sa paligid na bubusugin ang iyong mga mata. Gaya ng mga tao sa Hong Kong, ayaw rin nila ng babagal-bagal ka o nakaharang ka sa daan, so make sure na alam mo yung pinupuntahan mo. Palabas na kami nito ng hotel, kaya after this, lesser na rin yung picture taking namin. Ang kagandahan naman sa mga malls na Macau ay laging may CR at malinis lahat ito. Paglabas ng hotel, mas na-amaze na kami sa mga nakita namin. Lahat ng nakikita naming kotse na dumadaan dito, napaka-sosyal. Ultimo taxi nila, sobrang gagara.
Maraming masasakyang taxi paglabas ng hotel pero mas pinili naming mag-bus since dito pa lang at medyo magastos na kami. Feeling mo rin talaga nasa Paris ka while looking at this Eiffel Tower ng Macau. Habang nagninilay-nilay at nakatingin sa buong paligid, grateful na nakarating sa Macau, napansin ko na parang ang baba ng skies nila. Parang halos maabot ko na ang clouds nila sa sobrang baba. Pero napakaganda. Best sky ever. Para siyang isang panaginip na gusto mo pa sanang magtagal kahit konti. Parang walang pakialamanan sa lugar na ito. Lahat maganda, lahat Instagrammable. Isa pang nagustuhan ko sa Macau is napaka-fresh ng hangin nila. Yes, maraming sasakyan, pero hindi mo mararamdamang polluted ang hangin nila. Nag-enjoy talaga kami sa Macau kahit ilang oras lang kami nandito at mahaba ang naging biyahe namin. Pero in the near future, I don't think babalik agad kami since ang magagawa lang dito ay picture taking at shopping. Marami pang pwedeng gawin at puntahan sa Macau, pero as someone na hindi naman bet ang mga ito, happy na ako sa naging experience namin. After this, day 3 na tayo. Are you ready? Connect with me on Facebook, DM me on Instagram, or learn more about me on my blog, misinformation.blog. See ya!